Subalit sinabi ko na ito sa inyo, upang kapag ito'y nangyari, maalala ninyo ang sinabi ko sa inyo. Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una, sapagkat kasama pa ninyo ako. Verse 5, ngunit ngayon, pupunta na ako sa nagsugo sa akin, at wala ni isa man sa iyo ang magtatanong kung saan ako pupunta. Kasi po, hindi nila alam. Hindi pa nila lubos na unawaan. Kahit kasama nila si Christ, kahit kasama-sama nila ang Panginoong Jesucristo sa paghayo, sa paglakad, pero may doubting pa rin sila. Mayroon pa rin silang takot. Mayroon pa silang nag-aalala pa rin sila. Siguro, kung tayo kasama ni Christ, malamang mangyari din sa atin yun. Kasi, nakikita po natin sa mga sulat sa 4 Gospel, makikita po natin na minsan na-encounter natin ang word na minsan may disciple na lalo na si Tomas na talagang to cease to believe, na hanggang hindi ko ngayon nakikita ang butas na yung kamay Panginoon ko, maniniwala. Kaya ganun kahina ang tao. Kaya kasama-sama na nila si Christ, pero nandun pa rin ang pag-alala, nandun pa rin ang kanilang takot, ang kanilang pangamba. Kaya pinaliwanag ito ni Christ na aalis na ako. Pupunta na ako sa nagsugo sa akin para isugo ko sa inyo ang magtatanggol sa inyo ang banal na Espiritu. Kaya sinabi ito sa maliwanag sa verse 4 and 6 na ang Panginoon ay talagang hindi taga dito. Ang totoo po niyan, si Christ bago ba ligain ang mundo ito, siya'y naroon na. Bago pa si Abraham, siya'y naroon na. But now, I am going to him. Sabi niya, who sent me? Kasi pinapakita niya dito, babalik na ako sa nagsugo sa akin. Maliwanag na sinasabi na si Kristo talagang galing sama. Si Kristo talagang kasama ng Diyos magpakilanman. At yun ang dahilan kung bakit hindi nila maunawaan na si Kristo ay labis na nagsasabi, nagpapaalala sa mga disciple na bago siya umakyat, inurin niya ang mga disciple na ganito ang dapat ninyong gawin. Kaya nga, paano dito kumilos? Paano dito kumilos ang banal na Espiritu? Sa pamamagitan po ng pagbigay ng ating Panginoon sa atin ng gabay. Walang iba ang banal na Espiritu Santo. Nung nanalangin ang Panginoon sa chapter 17, na itong masihing pananalangin bago po siya dakpin at bago siya ipako sa krus ng Kalbaryo, si Jesus ay nanalangin. Ipinanalangin niya ang kanyang mga alagad. Bakit po? Dahil pag-alis niya siguro, pag-alis niya, malamang manghihina siya, manghihina sila. Kaya nga si Kristo, gano'n na lang ang kumbaga sa Bicol, grabing tugon niya, grabing bilin niya, na bago siya umakit sa langit, huwag kayong aalis dito sa Jerusalem. Hantayin ninyong bumaba, ang susuguin ko sa inyo, ang banal na Espiritu. Sapagkat niyo po ang magtutulong sa atin. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit, sa kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras na parangalan mo ang iyong anak upang parangalan kaniya. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa anak. Ito ang buhay na walang hanggan. At makilala kanila ang iisa at tunay na Diyos at ang makilala si Jesucristo na iyong sinugo.
Inihayag ko sa lupa ang inyong karangalan. Natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya Ama, pagkalooban mo, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likain ang daigdig. Maliwanag sa chapter 17 verses 5 na si Kristo bago pa lalangin ang langit ang lupa, bago pa si Abraham, bago pa si Isaac, si Kristo ay talagang nandoon na sa langit. Sa piling po ng Ama. Amen. Bakit nila sasabihin si Kristo? Na mababang tao lang at hindi Diyos. Pinapatunayan ng kanyang banal na salita na si Kristo talagang siya'y kapiling ng Ama. Nasa kalangitan siya. Subalit, hindi po nagdalawang isip ang Ama para suguin siya. Para ano? Tubusin tayo sa kasalanan. Ang purpose ng pagpunta ng Panginoon ay para tayo bawiin sa talikalan ng kaaway. Gusto ng Diyos na bawiin tayo at may balik niya sa kanyang kaharian. May balik niya sa kanyang prosensya. Yun ang purpose kung bakit si Christ na galing sa langit bumaba ng katawang tao. Siya ay galing sa Diyos. Siya ay Diyos. Ngayon, nagkatawang tao siya. Para kanino yun? Para sa lahat ng tao. Para sa buong mundo. Pero ang tao po ay talagang sila mismo ang nagtatanggi sa ginawa ng Panginoon. Kaya mapalad yung mga tao na nabuksan ng isipan, nagkaroon ng puso sa salita ng Panginoon at nakilala niya ang Diyos. Mga kapatid, isang malaking bagay ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag natin sayangin ang pagkakataon ngayon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi niya, but now I am going to him who sent me. Ako'y pupunta na. Ito talagang si Kristo para doon. Tagalangin talaga siya, hindi siya taga rito. Ginawa niya lang ang trabaho niya. Tinapos sa chapter 17, verse 5. Pinakita na kung saan. Sinabi niya, ang sabi ni Christ, ang purpose na. Kaya nga, ipagkaloob mo sa akin. Ngayon, ang kaluwalhatiang taglay ko, sa piling mo bago balikain ang daigdig. Kaya dapat maging malalim tayo, kapatid. Doon sa ating pinag-aaralan nung last April na pinag-aaralan natin tungkol po sa explore God, kung ano ang Diyos, kung ano siya, kung sino siya, at bakit si Christ kanyang isinugo, ibinigay sa atin, ano ang purpose? Upang tayo itubusin sa ating mga pagkakasala. Kaya ngayon, natapos ang trabaho niya, natapos na, sabi ni Kristo, nanalangin siya, at hindi nagtatapos ang panalangin niya. Ipinakilala kita sa mga tao, ibinigay mo sa akin, sabi niya sa verse 6, chapter 17, mula sa daigdig sila iyo, at ibinigay mo sila sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. Alam nila ang lahat ng bagay na ibinigay mo sa akin na mula sa iyo. Dahil itinuro ko sa kanila ang mga aral na ibinigay mo sa akin at tinanggap naman nila. Natitiyak nila, ako'y tunay na galing sa iyo at naniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. The Word of God is very clearly na sinasabi dito na ang Panginoon ay mula sa Ama at siya'y talagang tagalangit. Hindi siya taga rito. Kaya may karapatan siya ngayon na magbigay sa atin. Balikan natin. Ang buhay na walang hanggan, sabi niya dito, sa verse 2, sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan, verse chapter 17, verse 2, sa katauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa anak. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila ang iisa at tunay na Diyos at makikilala si Jesucristo na inyong sinugo. Siya nagbibigay. Kaya nga, Christ, the giver of the Spirit.
siya ang tagapagbigay. Kaya di tayo lalapit sa Kanya, kung wala kang Kristo, kung hindi ka nagtitiwala sa Panginoon at hindi mo tinatanggap ng Panginoon at nagbibigay ng buhay, wala ka nito. Kapatid, ang Diyos nag-anyaya. Ang Panginoon sumisigaw ng taos puso na hali kayo. Lumapit kayo sa akin. Pero karamihan sa daigdig nito, nakakapit na parang tuko sa kanilang relihiyon. Marami pa silang mga sinasabi na dito na kami nabuhay, dito na kami mamamatay. Kayong born again, ngayon lang yan. Pero hindi nila alam, si Kristo ang ating foundation. Simulat mula pa, naroon ang ating Panginoon. At kailanman, hindi natalo ang ating Diyos. Paano natin masasabi? Nasa reliyon, tayo kakapit at doon ang kaligtasan natin. Wala sa reliyon. Wala sa mundong ito. Kundi tanging kay Kristo Jesus lamang. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya ang sino man talagang dadaan sa ating Panginoong Jesucristo. At kung hindi dadaan sa nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng Espiritu, wala po silang regalo galing sa Panginoon. Sapagkat Christ, the giver of life, the Spirit, kahit ano, kaya ibigay ng Panginoon sa atin. Sapagkat siya'y tunay na Diyos. Maliwanag na sinabi dito, verse 9, idinalangin ko sila hindi sa salimutan ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila ay sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo. At ang lahat ng sa iyo ay sa akin. Na pararangalan ako sa pamagitan nila. At ang iyong, at ayon, at ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Iiwan ko na ang salimutan ito, ngunit sila'y nasa salimutan pa. Amang banal, sabi ni Christ, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalan ibinigay mo sa akin upang kung paano ikaw, ako ay isa, gayon din naman sila'y mag-iisa. Habang kasama nila ako, iingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalan ibinigay mo sa akin, pinangangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila. Maliban sa taong humanap ng kanyang kapamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa limutan pa upang mapustos sila ng aking kagalakan na ibinigay ko na sa kanila ang inyong salita. At ang katotohanan, sila ang mga tao sa sanlibutan ito. Sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Kaya mga kapatid, kung kayo ay pinagkalooban ng Diyos at tayong lahat ay totoo nagtatalima sa salita ng Diyos at kinikilala natin ang lubusan ng Panginoong Jesucristo na siya ang ating tagapagligtas, na nagbibigay ng buhay, na nagbibigay ng Espiritu, mayroon tayong karapatan na pumunta at makasama sa kanyang kaharian. Christ the giver of life, Christ the giver of the Spirit. He is the truth. Jesus is the way. Walang mapupunta sa langit kung hindi sa pamamagitan ng Panginoon. Maliwanag ang sinabi niya dito. Hindi po tayo taga-sanlibutan. Sinabi po yun ni Christ. In chapter 17, and the whole chapter, sinabi niya doon at pinaliwanag niya, Ama, iningatan tayo ng Diyos. Bakit nandito kayo ngayon sa kanyang kawan? Bakit nananatili kayo sa presensya ng Panginoon ngayon? Dahil iningatan kayo ng Panginoong Jesus.
Iningatan ang inyong puso na hindi kayo madaig ng tukso sa libutan. Tandaan niyo po, nandyan lang sa kapaligiran ng tukso. Paglabas mo ng iglesia, pwede kang tuksoin agad ng Diablo. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos at sa pagsunod mo ng totohanan sa Kanya, kinukuberang ka ni Lord. Ang Kanyang Espiritu ay nasa sayo. Amen? At nasa sa atin. Sabihin mo sa iyo kapatid, nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Nang malakas, sabihin nyo, nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Kasama natin ang Diyos. Praise the Lord. Pagpakan natin yung Panginoon. Ngayon, what is the work of the Holy Spirit? Number 2, and verse 7, nakita natin dito, work of the Spirit, ano ang ginagawa ng Banal na Espiritu sa atin? Kaya tayo mga kapatid, every time that ay luluhod, we need the power of the Spirit. Huwag tayong magsawa na i-welcome sa ating puso ang Banal na Espiritu. Tandaan natin yan. Yan ang nagkagay sa ating kapatid. Nagkukonvict sa atin para tayo ay manatili. What is the work of the Spirit in our lives? Number 1, letter A, the helper. And verse 7a, sinasabi dyan, the helper. Hindi tayo magtatagumpay kung without the power of the Holy Spirit, we are nothing. Tandaan po natin yan, kapatid. Hindi magmamanifest sa atin ang Word of God, ang continuing servant of God without the power of the Holy Ghost. Because the Spirit of God in our helper in our life. Kaya dapat nating nasain every day, every single in our life. Huwag natin yung aalisin. Marami nagtuturo, kahit sinasabi ko sa iyo kapatid, maraming doktrina ngayon sa sanlibutan na bakit hindi na kailangan ng Espiritu Santo. Bakit? Nung wala pa nga Espiritu Santo, ano nangyayari sa mga disciple? Hindi pa bumaba, kasama pa nila si Kristo. Ano nangyayari sa mga disciple? Nagkaganyan-ganyan pa ang mga disciple. Nung time na hinuli na si Christ, makulo na, pihuli na mga born again. Pupunta natin sa Midao sa mga panahuli. Para bitahin ng mga born again. Karalaga na si mga tao sa born again sa Midao. Ayaw na talaga sa dinarayaan mo si Jesus. Basahin niyo ang Gospel. Nung dinakip ang Panginoon, nagsialisan si mga disciple, yung iba, thousand of people na nagsusunod kay Christ dahil sa pagkain, sa himala, sa pagpalas ng people nila, nakita nila lahat ng himala ni Christ. Pero nung dinakip si Christ, iniwan siya ng lahat. Kaya sinabi niya kay Pedro, kayo ba'y aalis din? Iiwan niyo rin ba ako? Isang matalim na salita ang iniwan ni Christ. Pero tandaan natin, kung totoo ka sa salita ng Panginoon, kung nandiyan ka sa presensya ng Diyos, at nananatili ka sa pagmamahal ni Kristo, hindi ka aalis. Amen? Amen. Hindi ka aalis sa presensya ng Diyos sapagkat kasama mo ang Panginoon. Sabi ni Pedro, Panginoon, saan pa po ba kami pupunta? Ikaw ang buhay. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming kaligtasan. Ikaw ang liwanag. Saan pa kayo pupunta? Sabi ni Christ, Pedro, mapalad ka kapagkat hindi naitanggi sa iyo ang karunungan na yan. Hindi lahat ng tao ay talagang mariligtas. Hindi lahat ng tao ay tatawag sa buhay na Diyos. Mapalad tayo dahil nasa kawan tayo ng Panginoon. Nasa presensya tayo ng Panginoon. Because the power of the Spirit. Sabi ko sa inyo mga kapatid, iisang Espiritu lang po ang gumawa sa atin. Amen. Kayong ating declaration sa ating church, iisa lang. Ang walang maiwan, walang kahit isa. Amen. At lahat tayo sabay-sabay, uunlad spiritual sa lahat ng uri ng ating pamumuhay. At pinangahawakan ko po yung kapatid. Imagine hanggang ngayon, pirang years na kita. Pero nandyan pa rin po ako.
At hanggang ngayon, patuloy na lumalago ang gawain ng Panginoon because the power of the Holy Spirit. Letter A, the helper. Letter B, I will send him to you. Ibibigay sa iyo ni Lord yun. Sabi niya, hindi lang sa mga disciple, ha? Dahil tayo ay ngayon, naglilingkod sa Kanya, dala natin ang banal na pangalan ng Panginoon Jesus. Kaya, ang Diyos, kinakailangan niyang bigyan niya tayo ng kalakasan through the power of the Holy Spirit. Paano mo nagagawang manalangin, kapatid? Paano mo magawang magbigay sa church? Paano mo magbigay ng buhay sa Kanya? Ng panahon sa Kanya, ng oras sa Kanya, para maglingkod? Because the power of the Holy Spirit, the work of the Spirit, nagtatrabaho ang banal na Espiritu sa inyo. Patuloy na gumagawa ang banal na Espiritu sa inyo sapagkat kayo nananatili sa Kanyang salita. Who is the Spirit? Who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is Jesus. The Holy Spirit is Jesus. Amen. Tandaan niyo yan. Nag-work sa inyo, nag-work sa atin lahat, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Jesus said, I will send you the Spirit, the Holy Spirit, to help you, to guide you, to comfort you. Let us see, Conviction. the Holy Spirit, the word of the Spirit, to conviction of sin. Na siya po ang nagpapalimay sa atin. No. Wag kapatid. Huwag mong gawin yan. Wag, anak. Kung wala ng banal na Espiritu, malamang bakod tayo ngayon sa kasalanan. Kung wala ang banal na Espiritu na nagagay sa atin, pupunta ba kayo rito? Malamang unahin pa natin ang mundo. Ako na mo ngayon. Sorry Lord. Ako na mo, papahinga muna ako. Kung wala ang gawin ng banal na Espiritu, hindi ka magtsatsaga sa gawain ng Diyos. Because the Spirit of the Lord is in us. Nandoon ka ngayon, nananatili. At hindi po yan sa ganang kakayahan. Sapagkat ang lahat ay walang sariling kakayahan. Patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa kanyang gawain, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Kaya sabi ko nga sa inyo, dati kinakanta na yan, Come Holy Spirit. Nagbabago ba ang banal na Espiritu sa atin? Nagbabago ba ang salita ng Panginoon sa atin? Tayo ang nagbabago. Ang salita ng Diyos nananatiling matatag. Kung paano yung ibinigay sa kanyang Espiritu, nananatili po yan. Maliban lang po, sa liban ni Jesus Christ, na naghahanap ka ng sariling kapahamakan. Sabi ko sa inyo, nasa kamay ni Christ wala mga kaagaw. Pero kung gusto mong tumalo, then makulit ka, pasaway ka, higit talon. Simple lang ang illustration. Ang kamay ni Lord, kinuha ka na dito sa dilim, sa putik na kasalanan, ayan ka na. Alam, dito ka lang sa akin. Paglingkod ka, sumunod ka, pakinggan mo ang aking tinig. Kaya ang gusto mo, Lord, ano ba yun, Lord? Hindi naman ako nakakasabay, Lord. Kasi siya na. Tatalo ka na naman. Pagtalon mo, hindi mo alam, mayroon pala ng matalim na bato. Yari ka ngayon. Maraming Kristiyanong gano'n. Naranasan lang kapangyarihan ng Diyos, nakarinig ng salita ng Panginoon, nag-hallelujah, praise the Lord na, tinanggap na si Kristo, bakit nawala sa presensya niya? Because the foundation, hindi niya po ito inaksin. Sino ang foundation natin? Si Jesus. Holy Spirit is Jesus. Tandaan po natin, si Kristo lang po ang foundation natin. Kaya ngayon nagiging matatag ang Christianity. Kaya ngayon ang nagkakaroon ng unite ang Christianity sa buong Pilipinas. Because the work of the Spirit. Hindi po natin magagawa yun. Kasi tayo may kanya-kanyang orientation tayo. Ang bawat tao may kanya-kanyang kinalakihan na tahanan. Ang bawat tao, bawat Christian may kanya-kanyang church at kinalakihan. Maaari dito sa Milaor, ito ang orientation natin. Pero sa ibang church, hindi ganito ang orientation. Pero iisa lang po tayo. Pero bakit maraming mga denomination? Pero denomination, ay dito lang kami sa church namin. O hindi kami piling sumama sa inyo. So, bakit? Sino ba kami?
Iba bang pinaglilingkuran niyo? Sabi nga niya ako sa Pablo. Ha? Sino ba ako? Sino ba si, iba mga apostol? Isa lang po tayo. Isa lang pinaglilingkuran natin ang tunay na Diyos. Amen. Kaya nga mayroon tayo minsan gawain pagkalahatan. Yung festival de Sano sa Pili. Maganda yun. Yun ang panahon na magkakasama-sama ang mga Christian. Guidance of the Holy Spirit yun. It is a conviction of sin. Verse 8, basahin natin sa verse 8. Ano sabi sa verse 8? Pagdating niya, ay kanyang patutunayan na mali ang mga nakasalimutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Sabi lang nila, gumawa ka lang ng mabuti, ligtas ka na. Papalangit ka. Sabi ko, did you remember that? Yung last Sunday na tinapig natin tungkol sa doon pala yung sa Katanusan. Tinapig ko doon, para saan ba ang langit? Para kanino ba ang langit? Maraming Diyos sabi, simple lang, makapunod sa langit. Gumawa ka lang ng mabuti, palangit ka na. Pero hindi po gano'n. Bago ka makarating sa langit, sino ang daan? Sino ang pintuan? Ang sabi niya, walang makakapunod sa Ama. Pwede po makitan ko, sabi Kristo. Kaya hindi lahat, sabi, gumagawa ng mabuti, nag-donation ka ng malaking simbahan, nagtulong ka sa kapwa mo, pero hindi mo naman kilala ang tunay na pintuan. Ang tunay na katotohanan. Sino yun? Walang iba si Christ. Sabi niya, pagdating niya sa Kanya, papatunayan niya na mali ang mga sanasalimutan. Ang tao nag-create ng religion, nag-create ng ibang denomination o ano bang grupo. Pero minsan nakadiin na lang doon sa kanilang religion, nakadiin na lang doon sa kanilang denomination. Hindi ko na kailangan may sarili naming sistema dito sa church. Ako natuwa ako kay Pastor John, Pastor Piladan. Yung aming pinag-mentor namin. Kasama din si Pastor Buboy. Sama ko sana si Pastor Roland, si Pastor Marlon eh. Pero pag darating na, magbibigay ng hingin ko ko silang dalawa. Hindi po natin kasama yun. Pero napakaganda magturo. Simple lang. Yung inahanap natin na magsusustain, maraming binibigay sa Lord. Maraming pinapadala sa Lord para tayo masustain sa paglilingkod. Minsan ba nga, totoo nga, sa ating pamilya pa lumalabas na tayo mahinain. Sa loob pa mismo ng iglesia, sa loob pa mismo ng denomination, minsan ma-discourage ka. Pinapatunayan lang ng Diyos na huwag tayo magtiwala sa ating kapwa ng lubusan. Kundi sa Diyos tayo magtiwala ng lubusan. Hindi masama magtiwala ka sa kapwa mo, pero kung siya na lang, tiwala ko yung Gibran, idol ko yan. Masama yun. Bakit na-idolize mo si brother, si pastor, dahil hindi mo idolize si pastor, makikilatan ka mo. Si Lord lang yung idol natin. Amen! Idol ko si Jesus! Praise the Lord! Kaya dapat, pag nakita na ang tao, isa idol ko, sabi ba, lover boy. Kaya idol, may kamatayan niya mo eh. Ang idol mo si Christ, walang kamatayan. Kung ano pa na lang palataya, paniniwala mo, makakaroon ka ng buhay para sa Kanya. Yun. Sabi nga, what you say, what you are. Kung yung sinasabi mo sa buhay mo, ikaw yun. Sinasabi mo sa kapwa mo, ikaw yun. Kaya kung ikaw palagi nagtitiwala sa kapwa mo, sabi ng Bible, sumpain ang tao nagtitiwala sa kapwa niya tao. Kasi tayo magtitiwala kay Lord Jesus. Amen. Palampakan natin si Lord. Letter A, the helper. Letter B, I will send him to you. Letter C, conviction of sin. Letter D, he will guide you and to the truth. And verse 13a, according to the Bible, verse 13, sabi diyan, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatunayan niya sa kayo. Papatunayan niya kayo sa buong papatubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sinasabi niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipinahayag niya sa iyo ang mga nangyayari sa hinaharap. O tignan nyo, marami ngayon nagpaprophesize, siya daw ay sinugo ng Diyos. Marami nag-claim, I am the Son of God. Sino yun?
Ako, sa pag-aari ko ay ang kaluluwa nyo. Sabi ni Kimuloy yan. Pero hindi ka na sa akin. Hindi ka maliligtas. Sabi ni Kimuloy. Grabe, ano? Grabe yung pag-claim sa sarili niya. Ako yung sinubok, ako yung anak. Nagmamalimos na niya sa akin si Jesus. Tignan niyo ha? Maliwanag. Igagay niya tayo sa katotohanan. At sinabi niya pa, mga kapatid, sabi niya dito, and when He comes, He will prove the people of the world that they are wrong about sin and about what is right and about God's judgment. They are wrong about sin because they do not believe in me. They are wrong about what is right because I am going to the Father and you will not see me anymore. Hindi mo unawaan ng tao. Ha? Ang akala nila kung anong naging orientation na nila, like sa ating dating pinanggalingan, sa pinakalakihan natin religion. Anong tinuro sa atin? Ganito, ganito. Okay naman yung minsan paraan. Ay, yung kanilang ginagawa. Pero kanino nila ina-address? Mali ang kanilang ina-address, hindi sa turing na Diyos. Prayer po sila. Hanggang dyan, mula sa pintuan, hanggang dito, na inuubos nila yung sinuri. Yung ganyan sila. Prayer po sila. Pero kanino nila ina-address? Ang kanilang prayer. Hindi naman kay Lord Jesus. Sa tao. Kaya ito sabi niya, sila'y nagkakamali. Sa katotohanan. Sila'y nagkakamali. Maliwanag ko sinabi ito, na sabi niya na sa verse 9, they are wrong about sin because they do not believe in me. Mali sila. Sa pagkakala ng sa mga kasalanan na ganito, pag ginawa mo lang ganito, papatawarin ka na ng Lord. Pero hindi, mali ang kanilang mag-address ng kanilang panalangin. Katulad lang yan ng pag nagsulat ka at walang pangalan, ganito, galing ito. May nagsulat sa akin, walang pangalan gagawin ko pa manghuhula yung tao. Baka doon to sa ex ko. Baka doon to sa ano mo. Marami ka lang sinabi. Kaya si Lord, specific pagbigay ng sulat. Diba? Tignan natin dito sa chapter 16, specific na kung sino ang kausap niya dito, sino ang sinulatan niya dito, kundi ang mga disciple. Amen. Letter E, I will tell you things to come. And 13b, ganun pa rin mo sa dati, na ipapahayag sa atin ang mga bagay sa hinaharap. Ngayon, nakita natin, hindi tayo dapat matakot. Bakit? Sabi ng Bible, magkakaroon ng lindol, baha, tagutong, kabuluhan. Ka na magulit yan. Tanong sinabi na ni Christ, pinag-inilin sa atin. Sabi mga Kristyano, may lino, may bagyo, parang na tayo, takot na. Hindi na alam gagawin, pastor. Tulungan kami, may lindol. Ano ka ba kapatid? Kristyano ka? Maliwanag sinabi sa inyo ang salita ng Diyos. Pinaunawa na sa iyo through the power of the Holy Spirit. Ginayin dyan tayo para malaman natin, oh wow, nakamiss ako Lord dahil itong salita mo nagaganap. Magsaya ka kapatid. Aba, nandito na sa mundo ito, ang Antichrist. Wow! Malapit ang dumating si Lord. Dapat ganoon tayo kasi. Huwag yung, Lord, hindi pa ako handa, Lord. Huwag na sana dumating ang Antichrist. Hindi pa ako sinasagot ng ano ko Lord, hindi ko pa nakukuha yung gusto ko, Lord Magkayaman pa ako, Lord Huwag naman sana, Lord. Mahal naman niya ang mundo. Na ang mundong ito ay tutupukin ng Diyos. Mahal naman nung mga bagay sa libutan. Na ang sa libutan, sabi ng Savior, tutupukin niya ang daigdig sa pamamagitan ng apoy. Ano po? Dapat maging excited ka, Lord, kaya natin Panginoon. Excited na, Lord, nakasama ka.
Lord, kaya ang puso ko, Lord, pagpunuin mo ng kagalakan hanggang sa muli mo pagbabalik. Sabi nga ni Jesus Christ, ha? Tinaisin niya na ang panahon, ang araw, ang taon. Bakit? Baka wala na siyang mananampalataya. Kaya mapalad ang tao na nanatili hanggang wakas. Siya ay maliligtas. Mapalad ang tao na titiis hanggang wakas. Ha? Kaya huwag kayong, kung ang tugok nakakapit na, parang tugok nakakapit, dapat ganun tayo kumapit sa salita ng Diyos. Dahil gaanong bangi, Lord, nandiyan ka, Lord, praise the Lord, Almighty God. Diyan ang malakas na akin, okay lang yan. Diyan ang magsubok, okay lang yan, dumaan ka na sa akin, kaya Lord ako nakatingin. Ganun lang ang Christian namin. Dahil mayroon kang Espiritu ng Diyos. Parapakan natin ang Panginoon. Sinabi niya dito, He will tell you, days to come. Hindi ka na dapat mag-alinlangan, mag-alala pa. Yes, Lord, narating yan, Lord. At alam ko na itutulungan mo kami. Maraming nag-worry. Ngayon, mga Kristiyano, wala ng bagay sa kanilang buhay, parang kulang na ang buhay nila. Hindi na kupit ang buhay ko ngayon. Bakit, Brad? Wala eh. Hindi ko naman ito pati gusto ko. Don't worry ka pati. May bukas pa. Hanggat may buhay ka pa. Pagtiwala ka kay Lord, si Lord God will provide in your name. Siya ang nagpo-provide sa ating pangangailangan. Isipin mo, I will tell you, sabi niya, I will tell you things to come. Sasabihin niya sa atin, papaalalan tayo, through the power of God, na, ito yun ang plano ko sa iyo. Tumuloy-tuloy ka lang, makukuha mo yung gusto mo. Pero kung natakot ka, Lord, baka magutom ako sa ministry. Lord, di ba yung sabi ng testimony ni brother, nagutom siya. Ilang taon siya bago siya masasyo. Ayaw ko, Lord. Sabi ni Lord Jesus, mapalat ang taong titiis hanggang wakas. Sa kabila ng kahirapan, kawalan, nananatili ka nakatayo sa presensya ng Diyos, doon ka palalakasin ng Panginoon. At mayroon kang istorya. Sa tala ng buhay mo, mayroon kang, ako po, mayroon din magsulat sana. Kaso naputol na naman yung aking pag-diary. Mayroon na isang bis ako nag-diary. Nung papunta ka ng alaman dito. Kaso wala na. At tala ng buhay mo, Lord, sinulat mo ngayon. Nasaan na ako ngayon, Lord? Yes, tignan mo si Mo. Kahit sa matinding pagsubok, pero nanindigan siya. Na ako'y pumunta sa lupa ng utubad, babalik ako sa langit nang wala akong lalala. Yung sabihin, sa Diyos lang siya nagtiwala na pinadala ako dito ng Panginoon, siya hindi kaya na sa akin, ibalik ako doon. Okay, pinagpala si Job. Sino dito ang kaparehas ni Job ang pangyayari? Kaparehas lang ni Job. Wala ba dito, meron ka bang nawalang mga tupa? Mga tauhan? Mga anak na namatay? Meron po ba kayo na? Hindi pa natin po kayang mapagkakas. Tignan mo siya, matuwid sa harapan ng Diyos. Tignan mo ang demonyo. Ito sa talas, nagkikiusap mo sa Diyos. Tignan mo nga, Lord, kung talagang yung anak mo, Sister Joy, kung magpapatuloy pa sa nila ko. Sabi ni Lord, sige, huwag mo lang sasaktan ng aking anak na si Joy. Alam ko ang kanyang kalooban, matatagya. Sige. Diba? Ganun tayo. Magtiwala tayo sa Panginoon sapagkat kasama natin ang Diyos. Sabi dyan, no? If God is for us, who will be against us? Kahit si Satanas ng ating kaaway, wala siyang magagawa. In the mighty name of Jesus. Yan po ang declaration. Okay? Number 3. Paano po natin? Number 2, Christ's heavenly origin. Number 2, work of the Spirit. Number 3, the Holy Spirit glorified Christ. Paano po pinapurihan ang ng banal na Espiritu Santo ang anak? Si Christ mismo. And not letter A, that is why I said that the Spirit will say what I given Him and tell it to you. Sinasabi niya sa verse 15. Sabi sa verse 15. Sa pangmuli po. Sabi dyan, all that my Father is mine. Tama? There's mine.
That is why I see the Spirit will take what I give Him and tell it to you. Maliwanag na ang kanyang Espiritu na ang nasa sabi ni Christ, ang nasa Ama ay sa akin. Ang nasa akin ay sa Ama. Ngayon, sabi niya, maliwanag na sinasabi, mula sa akin, sabi niya, kaya ko sinasabi, tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Kaya nga, habang kumikilos ang banal na Espiritu, napapurihan po ang ating Panginoon. Habang nandiyan ka, kumikilos sa iyo ang Panginoon, kumikilos sa iyo ang banal na Espiritu, umaawit ka, praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord, oh my soul. Diba? Ganon katindi. Ang banal na Espiritu magbigay sa iyo ng energy para ikaw ay magpuri sa Diyos na mapurihan po ang Panginoong Jesucristo. Through the power of the Holy Spirit that He will guide you and us. Maliwanag po na kailangan natin mula sa ating Panginoong Jesucristo ang banal na Espiritu pinadala sa atin. Ngayon, kumikilos sa atin lang ngayon. Bakit ko nasabi? Sapagkat kayo nananatili sa presensya niya at hindi kayo nagpapatinag. Hindi kayo tumitigil sa panalangin. Nag-aaral kayo ng kanyang salita at sumasama kayo sa mga evangelism. Sumasama kayo sa discipleship training. The Spirit is work. Amen. Napapurihan, the Holy Spirit glorifies Christ. Yun po ang sinabi mismo ni Christ ito. Na balikan po natin dito sa chapter 17 verse 1, sabi ni Jesus na ang mga pananalitang ito tumingala sa langit na langit si Christ na nalangit siya, tumingala sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras para parangalan mo ang iyong anak upang parangalan kanya sapagkat ibinigay mo sa akin. Ibinigay mo ako. Binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng ibinigay mo sa anak, ito ang buhay na walang hanggan. Ang Diyos, ang isa at tunay na Diyos at ang makilala si Jesucristo na iyong sinugo. Iyon po ang pagbibigay ng glorify kay Christ. At dito natin makita, sabi nila sa verse 7, sa verse 15, na maliwanag na sinabi niya, bago lumating sa verse 14, parangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin. Tingnan mo nga, mula sa Espiritu, mula sa akin, sabi ni Kristo, verse 14, He will give me glory because He will take that I say and tell it to you. All that my Father's is mine. That is why I said that the Spirit will say that I give Him and tell it to you. Si Holy Spirit, nagbibigay. Si Holy Spirit, pinapakilala upang maparangalan ang Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng ating buhay. Kung hindi tayo namumuhay sa salita ng Panginoon at sa gabay ng Banal na Espiritu, hindi pumupurihan si Kristo. Malulungkot ang Banal na Espiritu. Kaya sabi ko sa inyo, ang Holy Spirit nag-degrade po yan, umaalis po yan sa makasalanang tao. Tandaan mo natin yan. Kaya ni Holy, walang bahid ng kaliliman, walang bahid ng kasalanan, walang bahid ng karumihan. Kaya Holy. Holy Spirit. Ngayon, kung tayo ay gagawa ng kalukuhan, kasalanan, ang Banal na Espiritu ay alis. Ngayon, pag umalis sa ating Banal na Espiritu, malaya na po ang demonyo. Sige lang anak, gumawa ka na dyan, para ambisyo ka na, kaya ka na magbalik sa church,
malayo-malayo na. Wala ka ng cover. Wala ka ng sanggalan. Kaya tumitra ang banal na espiritu sa taong nagpapakabanal. Sa taong namumuhay sa kabanalan. At maraming mga lingkod na minsan tinuturo ang patungkol sa kasalanan sa kabanalan. Lagi tinuturo ay yung prosperity. Yung paano umasinso, paano magbigay ang membro, paano magyaman ng church. Dapat sa isang Kristiyano o sa isang leader o pastor, dapat dinidiinan ang patungkol sa kasalanan. Dinidiinan din kung paano tayo dapat makaalis sa kasalanan na ito. At dapat dinidiinan ng lingkod ng Diyos, mamuhay tayo sa kabanalan. Amen? Amen. Kapatid, bilang pagtatapos, Christ the giver of the Spirit. Tandaan po natin yan. In John chapter 16 verse 1 to 15, pinaliwanag sa atin ngayon na ang kanyang banal na Espiritu ang kailangan natin. Na ang kanyang Espiritu ang magbibigay sa atin ng gabay. Tutulong sa atin, magbibigay sa atin ng guide,